maganda naman siya kasi mas ano siya eh, mas compact. Kapag tinignan mo kasi hindi siya ganun kataas. Yun lang, hindi ko kaya yan boss. Oh, overtaken ko na to. Overtaken ko na to. Oops, teka, bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. Guys, bago tayo magpatuloy sa ating video, gusto ko lang magpasalamat sa mga sumuporta sa ating channel. Finally, 15,000 subscribers na tayo. And malaking tulong ito para ma-familiar ang ating channel sa mga inspired magkaroon ng motor. Ay, nadaan tayo dito sa may steel bridge kasi gusto ko kasi matest yung performance niya pagka nasa highway. Kapag dito lang kasi sa loob ng Pagigaraw, oy, ayun lang, maalikabok. Malaki naman yung pinagbago ng ating throttle response simula nung nailagay natin itong kalkal pulley natin. Kasi last time nung hindi pa tayo nakakalkal pulley at naka-regroove bell lang tayo, nandun yung pagka-smooth ng ating makina. Kaso lang nung nilagay natin yung ating kalkal pulley, mas lalo pa siyang naging smooth. And ramdam na ramdam mo talaga yung hatak ng ating click kapag umaarangkada. Ay, grabe. Malapit tong daan na to, kaso mapopolbos ka. Ayan o. Kaya kapag bagong ligo ka, dadaan ka dito, talagang need mo ulit maligo kapag nakarating ka dun sa pupuntahan mo. Alam ko ito na yung isa sa pinakahihintay ng ating solid supporter. Ano ba yan? Ang ingay-ingay. Ang masabi sa inyo kung sulit nga ba maglagay ng kalkal pulley sa inyong Honda Click. So sa 4 days na paggamit natin dito, madami talagang nanibago. Kasi dati nung naka-stock pulley tayo, pagka umaarangkada tayo, mabilis yung acceleration niya from 20 to 40 kph. Pero kapag nasa 60 to 80, nandun pa rin naman yung puwersa ng ating makina. Kaso kapag i-compare natin dito sa ating kalkal pulley talaga, parang kapag nandun ka sa sa 80 to 100, parang tinutulak ka. Kung nakapag-drive na kayo ng Sniper 155 at na-experience nyo yung BBA, parang ganun yung mga experience nyo dito sa takbo ng Honda Click kapag nakakalkal pulley. Based lang sa mga nakakalap nating balita through online, may advantage talaga ang paggamit ng kalkal pulley compare sa aftermarket. Kasi kadalasan yung aftermarket na pulley, hindi mo siya magagamit in the long term. Kasi syempre pang racing lang siya, especially yung mga mumurahing aftermarket. Pero nasa paggamit kasi yan, kapag maingat ka naman at hindi ka naman kumakarera, gusto mo lang talagang maging smooth yung takbo ng motor mo, pwede ka namang maglagay ng ganyan. Pero wag ka lang mag-expect na tatagal yung paggamit mo dyan, unlike sa stock na kaya niyang sumagad ng ilang taon. Pero kapag aftermarket kasi na pulley guys, ay kailangan mo talagang pangalagaan yan. Pero nakadepende naman yan sa throttle habit nyo, kung lagi kayong rumaratrat. Ang point ko lang dito, kapag aftermarket, siguro makatakbo ko ng 10 to 15,000 odo, mararamdaman mo na yung pagbabago. Unlike kapag nakakalkal pulley ka tapos stock yung gamit mong pulley, mararamdaman mo siguro nasa 20 to 25 odo yung pagbabago niya. So malaki din yung gap. And may napansin lang ako dito sa ating na-install ngayon na bagong kalkal pulley, kasi yung ating fuel consumption, dati kasi kapag nasa traffic tayo, bumababa siya ng 30.5, 31.4. Ngayon tignan nyo, nasa 33.5 na yung kanyang fuel consumption. So parang hiyang niya yung paglalagay natin ng ating kalkal pulley. Kasi dati hindi ko talaga to pinapansin, kasi nung una talagang nadidisappoint ako sa sa pagme-measure niya ng fuel consumption. Pero ngayon nakita natin na umaangat. So ibig sabihin, kahit hindi accurate yung pinapakita niya, may pag-asa pang tumipid yung ating motor.
kaya niya pa rin ipakita yung pagbabago ng ating fuel consumption kahit papaano. Kasi nung yung mga nakaraang video natin, kahit anong patakbo natin sa kanya, ganun at ganun pa rin yung nakukuha nating fuel consumption. Siguro yung pinaka mataas na nakita natin dito sa panel natin is nag 36 siya nung nakapalit na tayo ng aftermarket na flyball. Pero nung stock kasi nag-average siya ng 37 kapag ka city driving, tapos kapag ka naman long distance, na-achieve natin ang 41 to 42 km per liter. Ito yung gusto kong maramdaman kapag ka nandito tayo sa highway, etong diretsong piga ng throttle natin. Kasi iba kasi yung pakiramdam kapag sa mga iskinita ka lang nagmomotor. Hindi na rin pala tayo nagpalit ng ating flyball dito. Kung ano yung nakita nyong set ko noon na 11-13, yun pa rin yung nilagay natin dito, para makita natin yung difference ng stock pulley sa kalkal pulley. And sa mga solid supporters natin na nagtatanong kung magaan nga ba dalhin ito sa traffic, and yes, magaan siyang gamitin sa traffic, walang problema. Kasi isa naman sa kino-consider natin dito sa Click, kaya natin kinuha, ay yung kanyang driving comfort. Kasi minsan hindi rin natin nakukuha yung ganitong driving comfort sa mga ibang scooter. Katulad nung dating TVS Dash natin, ang alam ko na nandun na yung ating magandang driving comfort kasi maliit. Kaso kapag malayuan na yung biyahe natin, nabibitin tayo sa takbo. So yung pinaka top speed natin doon kapag mag-isa tayo, nasa 95, pero kapag may angkas tayo, nasa 85 lang. Kaya nung naisip-isip ko na parang gusto kong mag-try ng 125, eto yung isa sa mga napili natin, Honda Click. Kasi bukod dun sa naka-liquid cooled na siya, maayos pa yung kanyang driving comfort. Kaya hindi na tayo nagdalawang isip na kunin itong motor na to. Gigil talaga yung makina kapag ganitong may sinusundan ka. Try natin mag-overtake. Ayun nandun pa rin yung power niya lakas. Tignan nyo guys, 33.7 na habang nakakalayo tayo, tumataas din yung kanyang fuel consumption. Ayan so kapag nalagpasan natin to, medyo okay na kasi may mga malalaking sasakyan mahirap namang makipagsabayan dito kasi medyo mahaba. Ito, try natin naman sa pataas. Ayun parang walang pinagbago yung takbo niya, umaangat pa rin nakikita nyo naman siguro pataas to, pero tignan nyo yung takbo niya, umaangat siya. Hindi tayo makasagad Ito, try natin dito. Ito, pababa naman. Uy, solid. Ito yung gustong gusto natin yung medyo may mga bangkingan. Kapag automatic kasi yung motor mo at bangkingan, talagang advantage mo na yun compare sa mga manual na motor. Kasi kapag declutch, magbawas-bawas ka pa kapag automatic, ganito lang simple lang ilusot-lusot mo lang. Kaya kapag nakabalik kami sa pinuntahan namin noon sa Cervantes, bala ko talagang gamitin mag-automatic kasi kawawa talaga yung Duke 200 natin nung nag-ride tayo doon. Uy, grabe kapag ganitong daan, gustong-gusto niya Ayan dito nung nakaraan nagwa 104 lang tayo Ito, tignan nyo, dire-diretso yung takbo niya 108. Ayan sumasagad talaga sa 110 Ito, may mga nakakasabayan tayo dito. Ayan, sa bawat dinadaanan natin meron tayong nakikitang Honda Click. Nice. Ayun, sa harapan natin naka-rider pero malayo. Hindi natin maabutan yan.
Ito oh. Tignan nyo, 95 paahon tayo oh. Meron kasing daanan dito na tinest natin noon yung ating motor. So nag 111 siya noon. So try naman natin. Ano yata, na-try na yata natin. Nag 113 yata noon. Hindi ko na matandaan kung ilan yung top speed natin eh. Pero ngayon kasi gusto ko lang siyang balikan kasi gusto ko lang makita kung may pinagbago nga ba yung dating setup natin sa ating motor. Kasi gusto ko lang siyang i-compare dun sa natakbo natin noon nung nandun tayo sa bypass. Wow, solid talaga. Update guys, 33.8 na yung ating kilometer per liter. Hindi ko alam kung babae ito. Itong naka-rider oh. Sa tingin nyo ba babae ito? Oo nga, babae. Oh, solid ah. Naka-rider 150 Fi ah. Parang sanay na sanay siya sa rides oh. Pero di tayo makakahabol dito kasi iba naman kasi yung performance ng motor natin. Dagdag arangkada tsaka top speed. Eh yung sa kanya full power yan eh. No, tignan nyo kahit bangkingan no. Taga ano siya, taga dito siya. Nag-signal na siya eh. Hindi ko alam kung saan papunta yan eh. Basta parte ng Solana. Ito, sampagitan na to. Dito ako nagtetest ng top speed dati ng motor natin nung wala pa yung bypass. So ngayon dito natin makikita. Inagahan na natin pumunta dito kasi kapag nakarating ka dito ng alas 8, alas 9, madaming sasakyan. Buti ngayon kasi medyo wala masyadong kasalubong. At tignan nyo, maaliwalas yung paligid. Oy, grabe, pataas oh, nagwa 104. Naka normal at riding position lang. Pero tignan nyo naman, nagwa 110 oh. Malakas pa yung hangin ha. Nung nakarang nag-top speed tayo dito, meron tayong nakasabayan na Rusi eh. Yung sa Rusi, naka-chill lang siya eh. Naka-ganyan lang oh, naka-steady lang yung katawan niya. Tapos tayo, naka-yuko. Pero magkaiba naman kasi talaga ng lakas ng makina yun eh. Kasi nasa 175 compare natin sa 125. Buti nga yung motor natin, natatapatan niya yung CC niya eh. Kung pagdating sa top speed. Kasi yung Duke 200 natin 200cc pero nasa 135 yung kanyang top speed. O di ba ang layo. From 200 naging 135 yung top speed. Pero itong Honda Click natin 125cc pero yung takbo niya kaya niya mag 119. Sa mga nagbabalak na mag-improve yung kanilang performance sa kanilang motor, totoo yung sinabi pala nila na hindi mo talaga ma-achieve yung top speed ng motor pagka hindi ka nagpapalit ng pulley. So ang kailangan mong gawin dyan, kung gusto mo talaga na matest ka agad yung top speed ng motor mo, itry mong magpalit ng pulley muna. So pulley muna yung una mong papalitan. Kapag nabitin ka sa arangkada, o doon ka na magtono sa bola at spring mo. Ayun o, nakaklik din yun o. Try nating sabayan. Mukhang ano din eh. Mukhang okay din ah. Kapag medyo maluwag, mag-overtake tayo. Ay, pero mahirap ma-overtakean nitong van. Ay, ano ba yun? Ambulansya pala. In-overtakean ko siya para mapansin niya na mas malakas tayo sa kanya. Pero wala, malayo siya. Siguro mamaya kapag pabalik tayo, magiging 35 na to kasi 34 na eh. Maganda rin yung naira-ride natin siya ng medyo malayo para ma-break in talaga natin yung pinaka
drive phase ng ating pulley. Kasi syempre, di ba, kapag bago, kailangan talaga na magiging lapat na lapat yan yung ating pump belt sa ating drive phase. Kaya eto, i-break in muna natin siya. Pero yun lang, nung nag top speed tayo, from full tank naging 3 bar na lang. Malakas din siyang kumain ng gasolina kapag sinasagad natin yung takbo niya. Ayun o, 34.1 na. So habang lumalayo siya, nagiging mas matipid. Ay, dito na nga yun. Malapit na tayo dito sa pinag top speedan natin dati. Ganitong oras lang din yung pagpunta natin noon eh. Pero hindi ko lang alam kung anong araw yun, kung linggo ba or weekdays. Dito yun guys. Ay, okay. So linisin muna natin and let's go. Mahaba-haba din to eh. Baka dito makapag 120 tayo dito. Ay, malakas yung hangin ah. Ang problema lang kasi dito, may daan na pataas eh. Ayun, 112, 113. May daan kasing pataas, hindi natin makuha yung takbo natin. Easy 112 lang tayo. Ito yung sinasabi natin na pataas. Medyo iba yung boses natin kasi medyo sinisipon tayo eh. May nagsasabi na ito daw na daan ay papuntang Kalinga, pero hindi ko sure kung totoo nga bang papuntang Kalinga kasi di pa ako dumadaan dito eh. Pero napakaganda mag ano dito guys, mag banking ayun oh. Yung mga tinatanim nila dito, mga tubo. Parang nasusulyapan na yung tuwaw dito ah. O kaya kung anong barangay yung nandyan. Ikot na tayo dito. Baka mamaya may may mga masasamang loob dyan eh. Alam kong meron kayong nakikitang kakaiba dito sa motor natin, pero hindi ko lang alam kung napansin nyo yung gusto kong sabihin ngayon. Kasi gusto ko kasi na kayo mismo yung makakakita, pero sasabihin ko na lang para hindi na kayo ma-curious. So ito, nagpalit tayo ng ating side mirror. So nakuha natin to sa Shopee. Lalagay ko na lang yung link sa description para kung gusto nyong mag-order, eto, mag-upgrade kayo ng ganito. So nailagay natin ito last time nung before tayo maglagay ng ating kalkal pulley. Pero syempre ngayon ko lang mabanggit dito sa video natin kasi nung nakaraang upload naman natin ay yung ating kalkal pulley yung ating binidyo. So maganda naman siya kasi mas ano siya eh, mas compact. Kapag tinignan mo kasi hindi siya ganun kataas, unlike dun sa dati na side mirror natin na kapag naglagay na tayo ng ating motorcycle cover ay masyado siyang nagiging OA tignan. So eto, nag-upgrade na tayo. So ito, nagpalit tayo ng mas maliit na side mirror, pero okay naman siya kasi tignan nyo naman oh, 4 fingers oh, side by side, parehas naman yung sukat. And medyo hassle lang sa paglalagay kasi meron ako nito, meron akong switch ng mini driving light, meron din akong mounting ng Insta. Kaya ginawan ko ng paraan, hindi ko na tinanggal itong mga bolt na to kasi kapag tatanggalin kasi natin yan at ito yung nilagay natin, tatama yung pinaka adjuster niya dito. So ayun, nilagyan natin para at least oh, ayun oh, sumasabit pa nga yung ating switch dito, pero okay lang kasi ano naman to, metal naman siya, kaya okay lang. So ipasulyap ko lang sa inyo ngayon yung ating Honda Click kasi nakasakay tayo eh. Ipakita ko lang yung itsura niya ngayon. Hindi ko alam kung saang lugar ito So ito yung ating motor. Maganda rin na naglagay tayo ng ganitong side mirror kasi mas nagmumukhang Indo
concept yung ating Honda Click. Tignan nyo naman, oh. So bali dito hindi ko na siya i-adjust kasi ganyan na talaga yung gusto kong mangyari sa kanya. Medyo mataas yung kanyang front fender kasi may mga nilalagay ako sa harapan. So makikita nyo naman nung namalengke tayo, talagang pinupuno ko talaga dito. Ito may mga gasgas na rin dito na part, pero kapag pinunasan natin ng armor mat yan, nawawala. So ayun, wala na tayong magiging problema pa dito sa ating motor. So hindi ko na nahintay yung 7,000 odo. At gaya ng sabi ko kasi dati na ma-hintayin ko yung 7,000 odo, pero hindi ako nakapaghintay. Ayun, nailagay na natin yung ating kalkal pulley. And sa smoothness ng kanyang arangkada, dulo, maganda, walang vibration. And eto sa ating nailagay na side mirror, oh, di ba? Okay siya. Wala na siguro tayong papalitan dito. Minsan kasi iniisip ko kung ano pa yung kulang eh. Pero eto na siguro yung ilalas natin. Pero hindi ko muna siya papalitan. Etong pinaka tail tie din natin dito sa likod. Kasi meron akong nabili na ilalagay dito sana. Kaso nung nakita ko kasi na yung mga ibang nagre-reviews ay natatalsikan daw sila, kaya hindi ko na muna siya ilalagay. So ilalagay ko na lang siya sa siguro baka next year na kapag ka summer, kasi kapag ka ngayon natin ilalagay yan, baka matatalsikan tayo ng putik. So dumaan tayo doon sa kanina, oh. Grabe yung alikabok, sinisipon na din ako. Pinupunasan ko lang siya kapag nakikita kong may alikabok, pero minsan ini-sprayan ko to ng water pressure. Sprayan ko na lang kaya mamaya para mas maging mukhang malinis ulit, kasi napaka ng alikabok. Parang malambot yung gulong natin sa harapan sakto lang. Okay, try naman natin sa babalik. Dito tayo mag-umpisa. Check natin kung kaya niya mag 110. Wala, pataas na kasi to eh. Pero umaangat pa rin, ayun, 106, 107, 108. 108 tayo, guys. Pero hindi pa yun sagad binabanatan ko lang kasi ito palabas na tayo eh. Oy, grabe, napaka smooth. Sana meron tayong mga kasabayan na kaparehas lang natin. Ayan na nga, Honda Click din yan, yung rumarat-rat sana. Ayun, yung dalawa doon, Anong TMX to? Ay gagi, ito yung 155 malakas to. Tapos yung sprocket nya stock pa yata. Kaya niya din mag 120 to eh. Tapos mayroon siyang top pack sa likod. Magandang bakbakan to kapag sumali siya. Ayun, ala, uy gagi, kaya natin kaya natin bundutan oh, andito na ako. Nararamdaman niya siguro na dinidikanan natin siya. Kaya bumibelo siya eh. Kaya natin magipagsabayan sa kanya.
Dikitan lang natin siya. Kasi kapag ito iniwan ka niya, hindi mo na mahabulan to. Yun lang, hindi ko kaya yan, boss. Oh, tignan mo, muntik ka na. Kaya dapat nasa tamang pag-iingat lang kapag ka nakikipaghabulan ka. Oh, tignan mo yung isa, oh, siya na nga yung may kasalanan, siya pa yung masama yung tingin, ah. Kaya kapag ka nandito ka sa daan, huwag ka masyadong mainitin. Hayaan mo lang yung mga iba na mag-init sa'yo. Huwag ka nang sumabay pa. Kasi kapag ka sasabayan mo yung mga yan, baka ikakapahamak mo. Oh, dito na ulit siya. Ito yung sinasabi natin na kapag ganitong oras na marami ng mga sasakyan, mahirapan ka na talaga mag top speed dito na part. Kaya ito hindi din siya maka-overtake, ah. Sundan lang natin siya. Hindi siya makalayo sa atin eh. Digitan lang natin siya. Sige, sagad mo. May mga sasakyan kasi. Parang natakot siya kanina dun sa ano, munti niyang nabunggo yung single motor kanina. Oh, ayan oh. Rat-ratan kaming dalawa oh. Naabutan ko siya. Oh. Sagad na yan oh. Naabutan natin siya. I-overtake natin to. Ah, dito. Eto na, yung magandang laban. Oh, overtakean ko na to. Overtakean ko na to. Ayun, naiwanan natin siya. Natakot siya eh. Butik niya mabunggo yung naka-single motor kanina. Kaya kapag ka mga ganong blind spot, talagang hindi ako nag-overtake. Kasi alam ko na kung hindi delikado, makakabunggo ka ng aso. Kasi kadalasan sa mga ganong kanto may mga aso at pusa na nakaabang. Parang mga sutil pa minsan eh. Kung kailan ka nagmamadali, dun sila lumalabas. Wala na, hindi na siya umabol. Iba na yung nasa likod natin, Aerox na. Ito, magandang laban to, hintayin natin. Hintayin natin yung Aerox kung hahabol siya. Andyan na naman yung naka TMX. Nag-overtake na naman. Andyan siya sa likod natin, guys. Pero ito kasi wala masyadong magandang daan na dito. Ayan. Shout out sa naka TMX natin na kasabayan ngayon. Matagal na yung motor na yan, no? Pero meron pa rin na ano, nakikita natin. Parehas na Honda. Iba kasi talaga yung pwersa nito kapag arangkada oh.
Tignan nyo, kaya natin siyang sabayan, no? Oo. Oh, dito na ako. Oo. Hindi niya tayo maiwanan, no? Kapag mag full throttle siya, mag full throttle ako. Ito, papalapit ako sa kanya. Oo. Binabalik ko yung throttle natin kasi maunahan natin siya kapag full throttle natin. Oh, ito. Wala na rin yung naka-aerox sa lugod natin. Pero kapag kakyatan, malakas yung sakyatan yan. Okay na guys. So maraming salamat sa mga laging sumusuporta. At kung nakaya nating gawing 15,000 subscribers, baka pwede nating gawing 20,000 subscribers soon yan. So anyway, maraming salamat sa mga laging sumusuporta at laging nanonood ng ating video. Uy, gagi. Mamaya. May pumapalag. Ay, gagi, may baril siya, guys. Babay na, guys. Babay na. Okay na yun yung nakita nyo.